Mga kabayan, walang piyansa o non-bailable. Yan ang mga kasong isasampa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK dito kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Goo. Sa isang panayam, sinabi ni John Winston Casio, ang tagapagsalita ng PAOK, na nakahanda na sila sa darating na Friday para sa mga kasong isasampa nila sa alkalde at hawak na nila ang mga dokumento at matibay na ebidensya na magdidiin kay Mayor Alice Goo at sa iba pa niya mga kasabwat na personalidad. Ang aming focus ngayon ay yung pag-file labang kay Mayora ng mga criminal charges. Sa aming paniniwala, as of last week, ma'am, meron na kaming sapat na matibay na mga ebidensya para makasuhan siya doon sa mga inisyal na mga kasong aming may sasampa sa kanya, at ang aming uunahin na mga isasampa sa kanya ay yung mga non-bailable charges. So, pababa po kami, magmula sa most serious hanggang pababa po. Ayon pa kay John Casio, sa dami na mga hawak nilang papeles at ebidensya, tiyak na wala ng lusot itong si Mayor Goo. Matatandaan na sa ginawang pagdinig sa Senado ay tila hindi na maipaliwanag ni Goo ang mga papeles na nag-uugnay sa kanyang pangalan, kung saan ay malinaw na konektado siya sa niraid na illegal na Pogo Hub sa Bamban Tarlac. Maliban dyan ay may nakalap pang mga dokumento ang PAOK sa ginawa nilang raid at rescue operation sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga, kung saan ay nauugnay din dito itong si Mayor Alice Goo. Pakita naman na natin yung ilang mga papel na hindi maipaliwanag ni Mayora doon sa mga naunang mga Senate hearings. At meron din kaming naipakita doon sa executive session. At pagkatapos ng executive session, meron pa po kami nakuhang mga dokumento na sa aming pananaw ay mas lalong magpapaigting doon sa kanyang culpability, doon sa kanyang criminal liability in relation to Bao Puland and Sun Yuan and even Hong Sheng, yung naunang Pogo na ni-raid noong February of 2023. Samantala, hindi naman kumbinsido ang PAOK sa ginawang hugas kamay ni Porac, Pampanga Mayor Jing Capil sa ginawang presko ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga. Matatandaan na itinanggi ni Mayor Capil at kanya mga opisyal ng munisipyo na wala silang alam sa iligal na nagaganap at karumal-dumal na krimen sa niraid na Pogo Hub at ang kumpanyang Lucky South 99 sa Pampanga. Ayon sa PAOK, imposibleng hindi nila malaman ang mga nangyayari sa napakalaking compound ng Pogo, kung saan ay ang higit na unang makakaalam dapat dito ay ang LGU. Kaya posibleng isa rin sa makakasuhan ay si Mayor Capil at ang mga opisyal nito. Ang kinakatakot lang talaga natin is may ilang mga tiwaling mga opisyal ng gobyerno na tumitingi na hindi ginagawa ng maayos ang kanilang trabaho. Sapagkat hindi naman po pwede na mamamayagpag sa loob ng isang bayan, sa loob ng isang probinsya, ang ganito kalaking mga scam farms kung hindi alam ng mga dapat tumitingin dito. Kasi po, para sa akin, para sa amin, ang dapat unang mata at saka tenga ng gobyerno ay yung mga local government units, sapagkat sila po yung nandoon sa ground. Samantala, ibinunyag naman ni Senator Risa Hontiveros na isang mataas at dating opisyal ng gobyerno ang di umano ay naging protektor ng Pogo sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga. Ito ay si Dennis Cunanan, na dating Deputy Director General ng Technology and Livelihood Resource Center ng Hong Sheng Pogo sa Bamban at Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Dahil dito ipapatawag din ni Senator Risa Hontiveros itong si Dennis Cunanan sa susunod na pagdinig sa Senado. Ayon naman kay Senator Win Gatchalian, dapat na managot ang mga LGU sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga dahil sa mga natuklasan nilang illegal na activities sa mga higanting compound sa kanilang mga nasasakupan. Walang kita na pwede nating gamiting dahilan, pero makukompromiso naman ang ating peace and order situation. Ako chairman ako ng Ways and Means Committee. Ang trabaho ko maghanap ng kita at ng revenue para sa ating bansa, pero willing ako i-forgo, willing ako tanggalin yung kita sa PAGCOR, sa kita sa Pogo na nanggagaling sa Pogo, basta tahimik yung ating bansa. Hindi natin pwedeng i-kompromiso yung katahimikan
pananahimikan natin dahil maapektuhan ng maapektuhan tayong lahat, maapektuhan yung pagtatrabaho natin, maapektuhan yung ating mga pamilya, at meron tayong tinatawag nating atmosphere of fear. No? Takot tayo parati na baka tayo na yung susunod makidnap, baka tayo na yung susunod na malagay sa peligro. Hindi natin pwedeng tignan lang yung kita at puro kita lang yung ating tinitignan. Importante yung katahimikan ng ating lipunan, katahimikan ng ating bansa. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Resupply boat ng Pilipinas at di hamak na mas malaking barko ng China Coast Guard ang sinasabing nagbanggaan na naman daw malapit sa Ayungin Shoal. Beijing mismo ang nagkumpirma niyan. Sa kwento ng China, iligal na pumasok ang resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Dinedma raw nito ang babala ng China Coast Guard at nagpaka-unprofessional daw kaya humantong sa banggaan. Giit naman ng Armed Forces of the Philippines, legal ang resupply mission ng Pilipinas dahil bahagi ng ating exclusive economic zone ang Ayungin. Mapanlin lang din daw ang kwento ng China at kung meron mang nagpalala ng tensyon, China yon at hindi ang Pilipinas. Dagdag pa ni Defense Secretary Gibo Chodoro, malinaw sa international community na ang mga aksyon ng China ang totoong sagabal sa kapayapaan sa South China Sea. Nangyari ang sinasabing banggaan kasunod ng pagsisimula noong weekend ng panguhuli ng China sa mga trespasser daw sa inaangkin nilang teritoryo. Ang mga mahuhuli, ikukulong ng hanggang 60 araw ng walang paglilitis. Ayon kay maritime security expert na si Ray Powell, posibleng maipit ang Pilipinas sa pakikipagnegosasyon sakaling may mahuling Pinoy. Because that could easily turn into a hostage diplomacy kind of situation where you can imagine there would be a lot of pressure, domestic pressure on the government to get your person back. China could try to use that as an opportunity to put additional pressure on the government to make other concessions in other areas. Dahil nga sa banta na yan ng China, tumigil na muna sa pangingisda ang daan-daang residente sa 11 coastal barangay sa Santa Cruz, Zambales. Ayon sa Pangulo ng Samahan ng mga Zambalenyong mangingisda na si Noli de los Santos, nangangamba ng pumalaot ang karamihan sa kanilang mga miyembro. Noong Biyernes, bisperas ng trespass rule ng China, sinubukan nilang pumalaot. Pero napaatras din sila ng palibutan daw ng Chinese Coast Guard vessel. Takot talaga kami. Ibis na papunta po kami ng 90 miles o 100 miles. Hindi po kami tumuloy kasi may pubiyan na po kami na nakita namin China bisin na pailigid-iligid sa amin. Pinaiwas muna ng Masinloc LGU ang mga mangingisda sa pinag-aagawang teritoryo lalo na sa Panatag Shore. Paliwanag ni Masinloc Mayor Arsenia Lim, prioridad nila ang kaligtasan ng mga mangingisda. Hindi po namin sila pinagbabawalan basta ang sabi lagi ng local government unit din ng Masinloc ay huwag silang pumunta ron sa disputed area. Mangisda sila doon sa area na walang sagaban. Nagpadala naman ng mga barko ang PCG sa Baho de Masinloc para bantayan ang seguridad ng mga mangingisda doon. Una po sa lahat, sinabi po ninyo nitong Sabado na sa Biyernes, ipa-file yung case laban po kay suspended Mayor Alos Quo. Bakit po sa Friday yung inisip natin na mas magandang schedule for the filing of cases? Ano pa po ba yung mga kailangan nating ihanda dito sa kaso na to, sir? Opo. Bear in mind po that this is an interagency body that decides kung ano yung mga kaso, ano yung mga uunahin na isampa based on the evidence at hand. Kami po ay nagkausap na po nung nakaraang linggo at meron na kaming inisyal na mga determination kung ano yung una namin isasampa by next week. Friday po, sapagkat kami muna ay mag-uusap-usap sa darating na Martes para tingnan namin yung mga dokumentong aming hawak na at yung mga testimonyang hawak na namin. Then titingnan namin kung sapat na ba yung hawak namin para doon sa mga kasong gusto naming isampa. Mga kaso na gusto naming isampa. So, having said that, ibig sabihin po ay iba't ibang kaso ang nais naming maisampa laban sa mga may-ari incorporators ng Baugfulan Development kasama yung mga may-ari incorporators and officers ng Hongsheng at saka noong Sunyuan. So, give us until Friday to be able to determine kung alin ang uunahin namin or kung sabay-sabay na po namin isasampa po ito.
Sabi niyo nga po, sir, mga kaso, yung plano po ninyong isampa. So more or less, meron na po ba tayong idea gaano po ito karami? And bukod po dun sa pagkakasangkot ni Mayor Ko dun sa illegal na pogo, meron po ba tayong tinitingnan na posibleng violations niya? With regards to the other violations po, nakasampa na po yon. Yung naisampa na po ng DILG before the Office of the Ombudsman, iba mga kaso niya po. Yung Bureau of Internal Revenue naman po ay conducting their own investigation in relation to possible violations ng ating Internal Revenue Code. Kami naman po, ang interagency body namin, together with the Department of Justice and the CIDG, ang aming focus ngayon ay yung pag-file labang kay Mayora ng mga criminal charges. Sa aming paniniwala, as of last week, ma'am, meron na kaming sapat na matibay na mga ebidensya para makasuhan siya doon sa mga inisyal na mga kasong aming may sasampa sa kanya, at ang aming uunahin na mga isasampa sa kanya ay yung mga non-bailable charges. So, pababa po kami, magmula sa most serious hanggang pababa po. Sir, yung sinasabi po ninyo na nakalap ninyong ebidensya, gaano po ito kalakas para patunayan po yung pagkakasangkot ni Mayora dito po sa illegal na pogo sa Tarlac? Ma'am, bear in mind that it took us almost 3 months to be able to file the charges against the said mayor sapagkat po we wanted to make sure that we are standing on solid legal ground. So sa aming evaluation, sapat na po ang hawak naming mga ebidensya para masampahan po siya before the piskalya at saka maayunan naman po kami ng piskalya doon sa sasampa naming kaso laban sa kanya. So far po ba, sir, ano yung nakikita natin na naging role nitong si Mayor Quo dito sa nakita natin o nadiskubre natin na illegal pogo hub sa Tarlac? Well, without going so much into specifics, pakita naman na natin yung ilang mga papel na hindi maipaliwanag ni Mayora doon sa mga naunang mga Senate hearings. At meron din kaming naipakita doon sa executive session. At pagkatapos ng executive session, meron pa po kami nakuhang mga dokumento na sa aming pananaw ay mas lalong magpapaigting doon sa kanyang culpability, doon sa kanyang criminal liability in relation to Baukuland and Sun Yuan and even Hong Sheng, yung naunang pogo na ni-raid noong February of 2023. So sabi nga po ninyo, ang pagtutuunan ng pansin ngayon yung mga non-bailable criminal charges against kay Mayor Quo. But I wonder kung meron din po kayong napag-usapan ng Interior Department. How about po yung mga administrative cases considering na, well, Mayora siya, may liabilities ang mga local officials pagka hindi umaaksyon sa mga ganitong klase ng insidente? Well, we defer po to the Department of the Interior as to what actions they would take against the mayor given that they have administrative supervision over her. Ngayon naman po, if we feel that there are certain other cases that ought to be filed against the mayor, we would always go on a dialogue with our counterparts in the Department of Interior. Basta ang atin lamang po ay mapapanagot po natin lahat ng mga may sala sa problemang ito nang sa gayon ay hindi na sila tularan nung iba pang mga nagbubulag-bulagan at saka kumakanlong doon sa problema ng scamming, problema ng human trafficking, kidnapping and the like. Sir, base po dun sa mga lumalabas na reports, nakita rin daw po ang pangalan ni former presidential spokesperson Harry Roque dun sa listahan ng mga legal representative nito pong illegal na pogo o nitong pogo hub sa Porac. Kasama rin po ba ito sa mga tinitingnan natin or yung mga iniimbestigahan natin, sir? Sa ngayon po kasi, ang nakita lamang po natin dokumento ay ilang mga dokumentong permado ng dating presidential spokesperson. Sa aming pananaw, wala pa pong sapat na ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa isang pagkakamaling kriminal, no? So, patuloy pa po kami nag-iimbestiga, ma'am, bakit natagpuan yung kanyang permadong dokumento doon sa lugar. Sabi ko po ay ako'y natatakot
na dumating ang panahon na itong mga maliliit na mga scam farms na ito, eventually yung mga promotor na po, yung nagpapatakbo ay mga Pilipino because the Filipinos are getting good at it, and once they're able to save enough money to be the to be able to provide the capital, hindi na po nila kakailanganin yung mga Chinese na mga bosses, sila na rin po magpapatakbo. Pero at this point, totoo po yan. Marami kaming minamanmanan ng mga maliliit na mga scam hubs dito nagkalat sa Central Luzon at sa Metro Manila. So kumbaga sir, as of now, lumalabas na yung mga Pinoy are just assisting yung mga Chinese leaders sa pagpapatakbo nitong mga illegal pogo hubs na to. Pero wala naman sa kanila pa yung nangunguna. Tama po yun. Tama po yun. Oo. But at least, sir, meron bang known personalities na involved na minamatsagan din po ninyo ngayon? Marami po. In fact, we are overloaded with information. Remember, not every information is A1. Not every information can be verified. Not every information is true. So kinakailangan po namin i-validate constantly itong mga information na ganito nang sa gayon ay meron kaming sapat na basihan para mag-apply ng search warrant. No? So in the next few days, in the next few weeks, probably we'll have enough to be able to apply for a new search warrant against some of the other scam hubs, scam farms na tinitingnan po natin. And sino-sino po itong personalities, sir, kung pwede po natin na mapangalanan? But if not, ano po ba to? Politics? These personalities are just criminals. They're foreign nationals or fugitives in their country, foreign nationals who are into this type of criminal activity. Ang kinakatakot lang talaga natin is may ilang mga tiwaling mga opisyal ng gobyerno na tumitingi na hindi ginagawa ng maayos ang kanilang trabaho. Sapagkat hindi naman po pwede na mamamayagpag sa loob ng isang bayan, sa loob ng isang probinsya, ang ganito kalaking mga scam farms kung hindi alam ng mga dapat tumitingin dito. Kasi po, para sa akin, para sa amin, ang dapat unang mata at saka tenga ng gobyerno ay yung mga local government units sapagkat sila po yung nandoon sa ground. Di ba? Katulad nga po nung nangyari dyan sa Porac, nawalan nga po ng permit. Wala pong permit as of January 2024. Pero sila po yung nag-operate magmula January hanggang June 4, 2024. At kung titingnan ninyo, almost 1,000 foreign nationals are coming in and out of the location. Tapos may mga kung ano-ano pang mga activities sa loob. So, bakit po ganoon? Bakit nangyari na hindi nakita ng LGU yung problema dyan sa Porac? So, hindi ho kapani-paniwala para sa amin yung mga rasong ibinibigay sa amin, ibinibigay sa media at ibinibigay sa kung saan pang mga public forum ng mga naturang local government officials niyang Porac. Kaya kami ay nakikiusap na sana tingnan din po ito ng Department of the Interior and local government na mapapanagot kung meron man dahil sa kapabayaan ang naturang LGU. Ang amin lamang pong gusto nidagdag ay isang pakiusap. Isang pakiusap po na itong problemang ito ay hindi po natin malulutas kapag iaasa lamang po sa isa o ilang ahensya ng gobyerno. This problem needs a whole of government approach and a whole of nation solution. Paano pong ibig sabihin nun? Yung mga local chief executives, magmula sa gobernador, pababa sa mga alkalde, pababa doon sa mga barangay kapitanes, sila po ang mga mata at saka mga tenga ng ating gobyerno. So, we ask them, we implore them to be very proactive in taking a look at their localities, at their areas of responsibility. Also, we are calling on the communities kasi this would also require a whole of nation approach. Yung mga community po, imposible naman po siguro hindi napapansin ng mga tao yung mga hubs na kasinlalaki ng mga ganyan ng sa Porac at saka sa Bamban. Kapag may ganito po kayong nakikita, please, makipag-ugnayan po kayo sa inyong lokal na pulisya, sa inyong LGU,
Kung sa tingin naman ninyo ay hindi inaaksyonan, meron pong Facebook page ang PAOK. Hanapin po kami sa Facebook at makipag-ugnayan po kayo sa amin at kami po ay gagawin namin ang lahat ng aming makakaya within our limited resources. Naalarma si Senadora Risa Ontiveros sa umuning pagkakasangkot ng isang na-convict na dating opisyal ng gobyerno sa mga illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator sa Pogo. Isinuwalat ni Ontiveros na konektado si Dennis Cunanan na dating Deputy Director General ng Technology and Livelihood Resource Center sa Hongsheng Pogo sa Bamban at sa Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Naglabas din ang senadora ng mga dokumento na ang convicted na 26 na taon ng pagkakakulong dahil sa pagkakasangkot sa controversial na Priority Development Assistance Fund o PDAP scam ay authorized representative ng Hongsheng Pogo sa Bamban Tarlac at Lucky South 99 Pogo naman sa Porac, Pampanga. Git pa ng senadora, posible rin na ang ginagawa ni Cunanan sa PDAP ay na-apply din niya rito sa mga Pogo. Pinapakita rin ito anya na may koneksyon ng Bamban at Porac na Pogos. Dahil dito, nais ni Ontiveros na imbitahan si Cunanan sa susunod na pagdinig ng Senado upang malinawan ang pagkakasangkot nito sa dalawang kontrobersyal na Pogo. Kaugnay nito, sinabi naman ni Senador Sherwin Gatchalian na dapat managot ang mga lokal na pamahalaan, lalo ng mga namumuno dito sa hindi pagsubaybay sa mga iligal na aktibidad ng Pogo sa kani-kanilang lugar. Ang pahayag ng senador ay kasunod ng isinasawang investigasyon ng Pampanga Provincial Board sa kamakailang pagsalakay ng mga otoridad sa Pogo compound na nasa Porac, Pampanga. Natuklasan ang compound na isang pugad na iba't ibang krimen, kabilang ang torture, human at sex trafficking at online scamming. Ayon kay Gatchalian, ang aksyon ng Provincial Board ay naghihikayat sa iba pang lokal na pamahalaan na maging alerto at mapagmasid sa operasyon ng mga Pogo sa kanilang mga lokalidad. Binigyan din ng mambabatas na dapat maging masigasig ang mga alkalde, barangay chairman at iba pang opisyal ng LGU sa paghabol sa mga kahinahinalang aktibidad sa kani-kanilang lokalidad. Iginit pa nito na dapat seryosong isaalang-alang ng mga LGU ang pagbabawal sa lahat ng operasyon ng Pogo sa kanilang mga nasasakupan. Walang negosyo anya ang pwedeng papasukin sa bansa kung makokompromiso ang peace and order ng Pilipinas. Walang kita na pwede nating gamiting dahilan, pero makukompromiso naman ang ating peace and order situation. Ako, chairman ako ng Ways and Means Committee. Ang trabaho ko maghanap ng kita at ng revenue para sa ating bansa, pero willing ako i-forgo. Willing ako tanggalin yung kita sa PAGCOR, kita sa Pogo na nanggagaling sa Pogo. Basta tahimik yung ating bansa. Hindi natin pwedeng i-kompromiso yung katahimikan natin dahil maaapektuhan ng tayong lahat, maapektuhan yung pagtatrabaho natin, maapektuhan yung ating mga pamilya, at meron tayong itinatawag nating atmosphere of fear. No? Takot tayo parati na baka tayo na yung susunod makidnap, baka tayo na yung susunod na malagay sa peligro. Hindi natin pwedeng tignan lang yung kita at puro kita lang yung ating tinitignan. Importante yung katahimikan ng ating lipunan, katahimikan ng ating bansa.